Sa isang hindi kilalang planeta, may isang nilalang na naghanap ng pagkain nang bigla itong mahuli ng isang kamay. At natuklasang si Rick pala ito. Lumabas siya mula sa mga nasira at gumapang papunta sa tubig ngunit mabilis na napagtanto na hindi ito angkop inumin. Matapos magpahinga ng kaunti, nagising siya sa mga alulong. Inilagay niya ang paa sa pagitan ng dalawang bato upang ayusin ang nabaling binti, na labis na masakit. Ang kanyang sigaw ng sakit ay nakapag-alerto sa mga hina na nilalang tungkol sa kanyang presensya. Isinuot niya ang kanyang protectibong goggles at nakita ang mga ito sa di kalayuan. Umatras siya sa lawa habang marahas silang papalapit sa kanya. Nanatili siyang nakalubog hanggang sa lumayo ang mga ito. Pagkatapos ay nagpahinga siya at inayos ang kanyang binti. Ngunit sa likod niya ay isa sa mga hina na nilalang. Inatake siya nito, at matapos ang palitan ng mga suntok, itinapon niya ang bahagi ng kanyang armor, at parang aso, hinabol ito ng nilalang. Inayos niya muli ang kanyang binti at sinimulang tawirin ang disyerto. Ngayon sa isang kuweba, sa wakas nakahanap siya ng tubig at uminom. Habang nagmamasid, nakakita siya ng mga bakas ng hakbang ngunit naistorbo siya ng tunog ng mga hina na naghahanap sa kanya. Habang papalapit sila sa bungad ng kuweba, isang kakaibang nilalang mula sa tubig ang umatake sa pinakamalakas na hina. Pinatay ito at pinaalis ang iba. Nang lumingon si Rick, nakaharap niya ang parehong nilalang at sinubukan itong labanan. Sa kabutihang palad, nagawang iwasan ni Rick ang pag-atake at lumabas ng kuweba. Nagpatuloy siyang maglakbay sa hindi kilalang lupain hanggang sa makakita siya ng isang obelisk at nagpahinga sa mga sirang bahagi nito. Nagsimula siyang maalala ang kanyang nakaraan bago siya iniwan sa planeta. Bilang Lord Marshal ng Necromonger Fleet, hindi siya mapakali. Pinanood ni Siberius si Rick habang hinahanap niya ang planeta ng Furia sa kanyang silid. Isang babae ang kumausap sa kanya, narinig ang isang ingay, at nagtanong kung may mga gwardyang nagbabantay pa rin. Habang tumitingin siya, sinaksak siya nito sa likod upang patayin siya, ngunit hindi ito napatay ang Furian. Hinuli niya ito at pinatay. Hinayaang mahulog ang katawan sa sahig. Pumasok si Siberius at tinanong kung ano ang nangyari at sino ang nagtulak sa babae na subukang patayin siya. Sinabi ni Rick na maaaring kahit sino. Tumayo si Rick at makikita ang dugo sa likod ng kanyang upuan. Pinalabas niya si Siberius na subukang patayin siya ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa halip, binalika ni Siberius ang alaala ng isang mandirigma na may mga mata katulad kay Rick at binanggit ang Furia. Nang tinanong ni Rick kung saan ito, hindi niya agad sinabi, ngunit sa isang kutsilyo sa kanyang leeg. Isiniwalat ni Siberius na ang tanging mapa patungo sa Furia ay nasa kanyang alaala, kaya't nagkasundo sila. Nais ni Siberius ang Transcendence at inalok si Rick ng barko at paglalakbay patungo sa planetang matagal na niyang hinahanap. Sa kasamaang palad, hindi siya dinala sa Furia. Sa halip, dinala siya sa isang random na planeta. Nang napagtanto niyang niloko siya, mabilis niyang pinatay ang mga sundalo. Gayunpaman, ang isang lalaking may nasirang mukha ay kinuha ang mga armas ng mga patay na sundalo at walang awang binarilang lupa kung saan nakatayo si Rick. Gumuho ang bato at nahulog si Lord Rick. Nalunod sa mga labi ng mga bato kaya inakalang patay na siya ng lalaki. Sa kasalukuyan, matapos makarecover, gumala siya sa mabagsik na planeta at napansin na ang mga anak ng hina na alien ay namatay. Ngunit may isang nakaligtas at kinuha niya ito. Kalaunan ay pinakain. Dumaan ang mga araw at habang umaakyat sa bundok, nakakita siya ng mga bakas ng sibilisasyon sa malayo. Isang araw, napansin niyang may sakit at malapit nang mamatay ang batang hina na alien. Nakaisip siya ng ideya. Nahuli niya ang isang nilalang na parang alakdan. Kinuha ang kamandag nito, at ini-inject ito sa anak ng hina upang makita kung ito'y mamamatay o magre-recover. Sa gulat niya, positibo ang reaksyon ng hayop at gumaling ito. Pagkatapos, ginawa niya rin ito sa kanyang sarili upang magsimulang mag-develop ng immunity sa kamandag. Matapos ilang beses na pag-inject sa sarili at pag-aangkop, tumayo siya at naghanda na abutin ng nilalang sa tubig. Hinarap niya ang makamandag na nilalang, at matapos ang ilang palitan ng mga hampas, kinagat siya nito sa binti ngunit naputol niya ang ulo nito. Narinig niya ang batang hina at tumingin pabalik. Nang tinitingnan niya ang maliit na nilalang, lumitaw mula sa tubig ang isang malaking halimaw at agad siyang inatake. Sa kabutihang palad, tumakbo siya, kinarga ang alaga, at bumalik para tapusin ang halimaw sa tubig. Pagkatapos ay dumulas siya sa ilalim ng halimaw. Pinutol ang tiyan nito, at habang bumagsak ang laman, kinain ulit ng halimaw ang mga iyon bago namatay. Kasama ang kanyang alagang hayop, nakatakas siya. Ilang buwan ang nakalipas. Tinawid ni Rick ang isang malawak na disyerto kasama ang kanyang ngayon ay ganap ng adult na hina. Dinalhan siya ng kanyang alaga ng bola at nagsimulang makahanap ng tumpok ng mga labi ng iba't ibang buhay. Sa wakas, matapos umakyat sa isang burol, nakakita siya ng gusali sa unahan. Pumasok siya at kumuha ng pagkain at mga supplies mula roon at kumain kasama ang kanyang alaga. Nang maglaon, papalapit ang isang bagyo at sinabi ni Rick na maaaring magwakas na ang kanyang pananatili sa planetang yon. Bumalik siya sa pasilidad at na-scan at na-identify. Napag-alaman na siya ay wanted, at ang scan na yon ay nagpadala ng search signal. Di nagtagal, isang barko ang lumapag sa planeta upang siya'y kunin. Patay man o buhay. Pagdating, nagsimula silang hanapin siya. Pumasok ang pinuno.
si Santana, sa pasilidad kasama si Diaz. Napansin nila ang mensaheng nakasulat sa pader na nag-aatas sa kanila na iwanan ang barko. Naghanda silang hanapin si Rick gamit ang mga makina. Sinabi ni Santana sa pinakabatang miyembro ng kanyang grupo, si Luna, nagisingin ng isang bilanggo at palayasin ito dahil labis na ang kanilang bigat. Sinimulan niyang tanggalin ang mga kadena ng bilanggo at pinaalis ito bago pa magbago ang isip niya. Nang tumakbo ang bilanggo, binaril ito ni Santana at sa kasamaang palad, namatay ito sa harap ni Rick. Ipinakilala ni Santana ang sarili kay Rick. Sinasabing papatayin niya ito. Matapos ang kanyang pagsasalita, dumating ang iba pang mga tao upang kunin ang reward para sa ulo ni Rick. Sinubukan ni Santana na pigilan ang mga ito sa paglapag ngunit binaliwala siya ng mga ito. Lumapag ang grupo ni Colonel Boss John at bumaba. Hindi mainit ang pagtanggap sa kanila, at malinaw na sinabi ni Santana na si Rick ay para sa kanya. Sumang-ayon naman si John at sinabing manunood lang sila. Pagdating ng gabi, inobserbahan ni Rick ang grupo mula sa malayo. Dalawa sa tauhan ni Santana ang nagpapatrol sa paligid. Nagdetect ang makina ng isang bagay at lahat ay tumingin. Napagtanto ni Santana na isa lang itong hina, ngunit binaril ito ni Diaz. At sa kabutihang palad hindi ito tinamaan. Kinuha ng hina ang isang bagay at nagkaroon ng malfunction ng makina dahil sa ginagawa ni Rick sa malayo upang maka-interfere sa frequency nito. Napansin ni Dahl ang isang nawawalang bagay at tinanong ni John si Santana kung nilinis nila ang lugar bago sila dumating upang mag-check para sa mga bitag. Natarante si Santana nang ang isa sa kanyang mga tao ay may natagpuan sa lupa. Sinabi niyang huwag itong pulutin, ngunit ginawa pa rin ito ng tao. Nang magsimula siyang magpakalma na tila siya ay nag-overreact, umusad ang kanyang kasamahan at nadakip sa isang bitag. Pinagbawalan ni Santana ang kanyang tauhan na sumulong ngunit hindi siya nakinig at nag-trigger ng isa pang bitag. Nasa pagkakataong ito ay nakamamatay. Ang sitwasyon ay naglagay ng lahat sa alerto. Lumabas sila upang hanapin si Rick at habang naghahanap, ang dalawang tauhan ni Santana ay magkasama bago nakitang may isang nawala. Ang isa sa kanila, na nakita ang kanyang kasamahan na hinihila, ay nagsimulang magpaputok sa dilim kasama si Luna. Samantala, inutusan ni John ang kanyang grupo na manatili sa loob ng barko. Pagsapit ng umaga, dalawa ang patay at isa ang nawawala. Pumunta si Santana sa ibang grupo upang mag-alok ng pakikipagkaisa, ngunit hindi sila nakipagtulungan matapos siyang bastyusan, at sinuntok siya ni Dahl ng ilang beses. Sa kalaunan, pumayag sila pero ang kasunduan ay si John ang magiging in charge at si Doe ang pangalawang command. Sinuntok muli siya ni Doe dahil sa pagiging madaldal. Sinabi ni John kay Santana na gusto niya si Rick ng buhay, at pagkatapos ng unang araw, pwede na itong patayin ni Santana at gawin ang gusto niya. Ikinandado niya ang lugar at sinabing huhulihin nila si Rick sa araw. Tumingin si John sa labas at nakita ang hina kaya sinabi niya kay Dahl na barilin ito ng bala na may barium para madaling matrap. Hindi tumama ang unang putok pero sa pangalawa, tinamaan niya ito. Sumakay si John at ang kanyang grupo sa mga hoverbikes upang sundan ang hina papunta kay Rick. Pumasok sila sa isang kuweba na handa sa aksyon. Naglakad-lakad sila para hanapin ang target at napadpad sila sa dulo ng kuweba kung saan nakakita sila ng isang taguan. Habang iniinspeksyon nila ito, lumingon sila at nakakita ng isang lalaking nakatayo sa harap nila at nagumpisa silang magpaputok. Napagtanto ni John na ito ay isa sa mga nawawalang tauhan ni Santana. Kung hindi pa siya patay, sigurado patay na siya ngayon. Inatake sila ng hina bago tumakas. Ang isa sa mga tauhan ay nagtanong kung nasaan si Rick. Balik sa barko, nililinis ni Dahl ang sarili bago makarinig ng ingay. Desperadong tinangkang kontaken siya ni John ngunit nabigo. Matapos ang kaunting paghahanap, bumalik siya sa paglilinis ng sarili. Dumating ang kamay ni Rick at kumuha ng gamit mula sa kanyang cleaning kit. Tinulungan ni Luna ang isang tauhan at habang inaayos nito ang device, nakaupo si Rick sa itaas ng barko. Nagpapahinga, binuksan niya ang hatch at iniinspeksyon ito gamit ang maliit na salamin. Sa radyo, malinaw na sinabi ni John na nasa panganib sila ngunit binaliwala ni Santana ang babala. Samantala, palihim na lumapit si Rick mula sa likuran, ngunit pumasok si Dahl kaya umatras si Rick. Nag-away ang dalawa bago sinugod ni Santana si Dahl at binalak na saktan siya. Si Rick naman ay nasa mga dock na handa ng pabagsakin si Santana. Dumating si John at nakita ang dugo at mensahe sa locker. Sinabi ni Dahl na ang dugo ay kay Santana mula nang bugbugin niya ito. Habang sinusubukang buksan ni Santana ang locker, binalaan siya na masamang ideya yon. Sa una, hindi siya umatras at binuksan pa rin ang locker na may mahalagang bahagi para sa barko. Pagkatapos ay naglabas ng baril si Dahl at pati na rin ang iba. Sinabi ni John sa lahat na kumalma at huwag nang makialam kay Santana. Binuksan ni Santana ang pintuan ng locker at sa kabutihang palad, wala namang nangyari sa loob maliban sa ilang mahalagang supplies. Pagkatapos, inihanda ni John ang plano, kabilang ang pagbabarikada sa kuweba. Habang nakikinig, may napansin si Moss, isa sa mga tauhan. Sinuri niya ito at nakita niyang bukas ang bintana sa kisame. Tiningnan niya ito at agad na dinakip ni Rick. Tinanong ni Rick si Moss kung natatakot ba siya, at sumagot si Moss na oo. Sa susunod na pagkakataon nang matagpuan si Moss, huli na ang lahat dahil kinuha ni Rick ang lahat ng kagamitan nila, kaya wala silang paraan para makaalis ng planeta. Lumabas si John at inutos na ikandado ang lugar. Gusto niyang manatili sila sa perimeter. Nag-away sila kung ano ang gagawin sa sitwasyon nila.
Hindi tugma ang mga barko kaya imposible ang pag-combine ng power source. Hindi rin magandang opsyon ang paghingi ng tulong kaya hindi ito alternatibo. Ang mga iniisip nila ay nabulabog nang dumating mismo si Rick. Nagtinginan sila ngunit wala silang nakita at napagtanto nilang ang tunog ay nagmumula sa isa sa mga device ng patay na hunter. Sinabi ni John na hahanapin niya si Rick ngunit hindi na kailangan dahil si Rick na ang papunta sa kanila. Nang dumating siya, ibinaba ng lahat ang kanilang mga armas. Ipinahayag ni John ang gusto niyang malaman, kung ano ang nangyari sa planeta 10 taon na ang nakalipas. Nang naghanda si Do na barilin si Rick ng pampatulog para sa kabayo, patuloy ang usapan at lumapit si Santana na halatang mas kinakabahan kaysa nung wala pa si Rick sa harap niya. Sinabi ni Rick sa lahat na sa loob ng 24 na oras, walang gustong maiwan sa planetang yon kapag dumating ang ulan. Maaari siyang patuloy na pumatay pero mas nais niyang makipagkasundo upang makaalis sa lugar. Sinabi niya na gusto niya ng isa sa mga barko, at ang kasunduan ay kapag umulan na at nabasa ang estasyon, kukunin niya ang barko ng maayos o magsisimula siyang pumatay muli. Habang naglalakad palayo si Santana at papaputukan na sana si Rick, biglang inatake ng hina si Doll at binaril niya si Rick ng pampatulog. Pagkatapos ng 3 pa, tumamba si Rick sa ika-4 na putok at binaril ni Santana ang hina na ikinamatay nito. Sinuntok ni John si Santana at kinuha si Rick bilang bihag. Ilang sandali pagkatapos, habang nakakadena na si Rick, ininteroga siya ni John. Tinanong niya tungkol sa kanyang anak at kung nakaligtas ba ito sa aksidente 10 taon na ang nakakaraan. Ngunit hindi niya nakuha ang sagot na gusto niya. Sinabi ni Rick kay Santana na kapag natanggal ang mga kadena, siya ang unang mamamatay sa loob ng 5 segundo gamit ang machete ni Santana. Matapos ang palitan ng salita, inutusan ni John si Doll na tumingin sa labas at sabihan siya kung may mapansin siyang kakaiba. Patuloy na sumisigaw si John para makakuha ng sagot tungkol sa kanyang anak ngunit walang nakuha. Biglang umulan at sinabi ni Rick na tapos na ang oras ni John. Natapos ang pagtatanong at pumayag si John na ibigay siya kay Santana. Habang papatayin na siya, napansin ng makina ang galaw sa labas kaya tumakbo ang lahat para tingnan ito. Tumingin si Santana sa mga monitor at nakita ang kakaibang nilalang na papalapit mula sa lupa. Binuksan ang mga ilaw at nakita ang mga makamandag na nilalang na umaahon mula sa lupa. Nagpaputok ang isa sa mga tauhan at agad itong pinatay ng isang halimaw na lumusat sa bakal na pader ng pasilidad. Nagpaputok ang grupo sa halimaw ngunit kinuha ng isa pang nilalang si Moss mula sa bubong. Sinubukan ng lahat na patayin ang mga nilalang ngunit natatawa lang si Rick sa kanila. Sinabi niya na sa loob ng 60 segundo, kailangang tanggalin nila ang kanyang mga kadena at maghanda para makaalis sa planeta. Sinabi niyang mas lalala pa ang sitwasyon dahil walang nakakaalam kung ilan pa ang nakabaon doon. Pumayag si John sa plano kaya't nagkaroon sila ng kasunduan. Habang inaalis na ni John ang mga kadena, tinutukan siya ni Santana ng talam sa leeg at sinabing mananatiling nakakadena si Rick. Tinangkang tumulong ni Do ngunit sinaktan siya ni Santana at hinawakan ni Diaz. Bago siya mapatay ni Santana, tinadyakan ni Rick ang talam pataas at itinulak si Santana sa locker. Nang tumayo siya, nahulog ang talam at itinapon nito ni Rick pabalik sa kanya na tumama sa ulo niya at ikinamatay nito. Inusag ni Rick ang box at bumagsak ang ulo ni Santana dito. Gaya ng ipinangako, lahat ay nagulat. Maaaring humanga at natakot. Pinalaya nila siya at lumabas ang grupo para patayin ang makamandag na mga nilalang at makapunta sa barko. Gayunpaman, kinagat si Vargas ng isang maliit na nilalang at namatay mula sa kamandag nito kahit na napatay ito ni Diaz. Sumakay sila sa hover bikes at pumunta sa lugar kung saan tinago ni Rick ang mga bahagi ng barko. Dahil walang armas, ginamit ni Rick ang apoy mula sa kanyang bike upang patayin ang mga nilalang. Tinulak ni Diaz si John mula sa bundok ngunit nailigtas siya ni Rick. Pagdating nila sa lugar, habang hinuhukay ni Rick ang mga bahagi, sinabi niya na ang anak ni John ay may addiction sa morphine. Samantala, sinabutahin ni Diaz ang isa sa mga bikes bago tinangkang patayin silang dalawa, ngunit hindi siya kayang talunin si Rick kahit gaano siya kalakas. Nataman siya ng fur-ian at nagdulot ng malubhang sugat sa kanya gamit ang talam nito. Bago siya mamatay, pinasabog ni Diaz ang huling bike kaya't nawala ang kanilang transportasyon. Ngayon, wala nang pagpipilian kundi maglakad sila papunta sa barko habang pinapatay ang makamandag na mga nilalang sa bawat daan. Matagumpay nilang nilabanan ng marami ngunit inatake si Rick at nasugatan ng matindi. Nagpasabog si John ng bomba na nagpapatay sa mga natitirang nilalang sa paligid at tinangkang tulungan si Rick. Ngunit nang makita niyang hindi niya ito madadala, iniwan niya ito. Bumalik siya sa barko at sinabing kailangan nilang umalis na. Si Rick naman ay kumapit sa mainit na mga bato mula sa pagsabog upang isara ang kanyang sugat at nagpatuloy sa pagtakbo para makalayo sa mga nilalang. Nagpatuloy siyang umakyat sa bundok upang makaligtas sa mga nakamamatay na atake ngunit sobrang dami ng mga ito para labanan ng mag-isa. Nasa bingit na ng pagkatalo si Rick nang biglang may mga putok mula sa kalangitan na pumatay sa mga nilalang. Ipinapakita na bumalik si John. Sinakay nila si Rick at dinala siya palabas ng planeta. Ilang sandali matapos ang kanilang pagtakas sa nakamamatay na bagyo, naghiwalay na ang kanilang mga landas. Sa wakas, nasa daan si Rick pauwi upang harapin ang kanyang mga demonyo at ang mga nagtaksil sa kanya. Nagpalit ang eksena at nakita si Rick na lumalapit sa taong may depektong mukha na isiniwalat na si Siberius ay hindi talaga nagtaksil sa kanya ngunit ang taong may depektong mukha ang nagtaksil sa kanya dahil si Rick ay hindi naniniwala. Pagkatapos,
Pinatay siya ni Rick. Tinanong niya ang babae kung si Siberius ay buhay o patay, at sinabi nitong pareho dahil nakamit na niya ang transcendence.